Samantala, target ng Commission on Elections na mailabas sa May 13 ang listahan ng mga kandidato para sa kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections. Samantala, tiniyak din ng ahensya na tuloy ang halalan sa 2028. Yan ang ulat ni R.R. Tubise. Maayos at mapayapa. Ganyan inilarawan ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang filing of Certificate of Candidacy sa kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections. Ayon kay Garcia, nakausap din ng COMELEC ang third-party monitoring team ng peace process kaya tiwala silang maayos ang seguridad sa rehiyon. Aniya, 16 na regional political parties at 23 sectoral organizations ang na-accredit. Dadalhin naman ng mga provincial election directors sa COMELEC main office ang Certificate of Candidacy para suriin. Target ng COMELEC na ilabas sa Miyerkules, May 13 ang opisyal na listahan ng mga kandidato. Hindi po ba mas maganda naman na makita nila yung larawan kahit first time na gagawin sa isang halalan upang makilala nila na yan pala yung mga tumatakbo. Wala naman dapat ilihim kahit makita yung mga pictures po nila. Dahil nga po, ino-offer nila yung kanilang sarili sa atin. So kami po, pinanindigan namin ilalagay ang logo, ilalagay ang pictures ng mga kandidato sa mismong balot. Samantala, tiniyak din ng COMELEC na matutuloy ang 2028 elections. Ito ay sa kabila ng pahayag ni Vice President Sara Duterte tungkol sa posibilidad na hindi magkakaroon ng presidential election. Ayon kay Garcia, nasa 50 hanggang 60% na ang kanilang kahandaan para sa 2028 polls. Ang mandato ni COMELEC at all costs magkaroon ng halalan lalo pat ang saligang batas ang nagsasabi po at nagpe-prescribe po nito. Basta po, with all due respect sa mga ibang espekulasyon, ang 2028 election ay darating, wala pong duda, darating at merong eleksyon sa 2028. Sisimulan na rin ang presentasyon ng Terms of Reference para sa mga gagamiting makina at transmission systems sa 2028 elections. R.R. Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.